A blessed day to everyone. Welcome to our podcast, Hope and Strength for the Journey. When God our Savior revealed His kindness and love, He saved us, not because of the righteous things we had done, but because of His mercy. He washed away our sins, giving us a new birth, a new life through the Holy Spirit. This is what Titus chapter 3 verses 4 to 5. Ano man ang ating maging kalagayan sa buhay sa darating na mga araw, linggo, buwan o taon, maaari tayong mabuhay ng may pag-asang tinatanaw. Ito ang maliwanag na nagpapatuloy at hindi nagbabagong mensahe ng Biblia. I shared with you one of the several reasons why we can live with hope in the coming days. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 2, God chose us before we chose Him. Tayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa Kanyang kaalaman sa mula't mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Jesucristo at nilinis sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Pinili tayo ayon sa layunin ng Diyos. Meron siyang magandang layunin o plano sa ating mga buhay. Layunin niya na tayo'y maging banal at mamuhay na matuwid at makasama niya sa langit magpawalang hanggan. Today, let me share with you in this insight the other reasons why we can live with hope in the coming days thinking about our future. Ito ay may kinalaman sa kung paano tayo palaging tinatrato ng Diyos ng may grasya at awa. Itong unang sulat ni Peter ay sinulat niya sa mga tumanggap na kay Jesus, sa mga believers at followers na ni Jesus. Itong sinabi niya sa verse 3, Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa, living hope. Ang verse na ito ay nagpapahayag ng dakilang biyaya at habag ng Diyos. The more we understand grace, the more we will be amazed by it. And grace could be God's life, power, and righteousness given to us by unmerited favor. Grace gives us a new life. Ito po ay pabor na ibinigay ng Diyos na wala ni isa man sa atin na mga makasalanan ang may ganap na karapatang tumanggap nito. Kaya nga ang definition of God's grace is God's unmerited favor. It is completely undeserved. It is not something that we could earn or work for. It is just a free gift of God's mercy. Hindi natin pwedeng gawin na mahalin tayo ng Diyos ng higit pa kaysa pagmamahal niya ngayon sa atin. Hindi rin natin pwedeng magawang ibigin tayo ng Diyos ng much less o ng kakaunti, sapagkat ang pag-ibig niya ay nakabase sa kanyang grace and mercy for us. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Titus chapter 3, verses 4 and 5, When God our Savior revealed His kindness and love, He saved us, not because of the righteous things we had done, but because of His mercy. He washed away our sins, giving us a new birth and new life through the Holy Spirit. Napakahalagang maunawaan natin ang bagay na ito. Kapag tayo'y magkamali, magkasala, manghina o manlupaypay, God does not immediately get mad at us and punish us and condemn us eternally. God does not want to get even with us and nailed us at the cross. God, by His love and grace, He always acts and mercy towards us. Bakit? Ito'y dahil kay Jesus na tinanggap natin bilang ating tagapagligtas. We all become acceptable to God the Father because of the blood of Jesus that covered us up. That is why God responds in mercy every time we mess up, and that should give us a living hope. May pag-asa tayong ganap na babago. May pag-asa tayong magtatagumpay sa ating mga spiritual battle. May pag-asa tayong makararating sa finish line at masasabi nating mission accomplished. May pag-asa tayong makikita natin ang Panginoon ng mukhaan. We have a living hope because our hope is anchored on a living Savior and Lord.
As I end my insight para sa araw na ito, let me ask you with these heart-searching questions. Una, ano ba sa palagay mo ang dahilan kung bakit may mga tao na hindi nila matanggap at maunawaan ang grace and mercy of God? Ikaw, mayroon ka bang magandang bukas na tinatanaw? How else would you describe God when you understand that He loves you and shows you mercy even when you mess up? Meron ka bang kilala na nawawala ng pag-asa sa buhay na dapat mong bahaginan ng message of love, grace, and mercy of God? How will you share with that person this week or this day? Amen. Let us pray. Dear Heavenly Father, we are so thankful that we can look ahead with great hope. We praise you for your grace and mercy. You have given us new life into a living hope through Jesus Christ, our living Savior and Lord. Amen and amen. Enjoy your new day today, and God bless you and your whole family. See you again tomorrow.